kung matapang siya talaga, ito di ba binibigyan siya ng protection? Sabi, hindi ko yan kailangan. Yan ang Marines. O, bakit? Hindi ka pumunta sa DOJ. Anong problema, di ba? Sige, tuloy tayo. Kaya nga, tingin ko dapat, for me, dapat medyo tumahimik na lang si Senator Cheese para hindi na lumaki. Tapos, i-deny lang niya na wala ako alam dyan. Wala kayong pruweba. That's it. Tapos, simple. Ang salaysay niya, Ginoong Pangulo, ay kumpirmasyon ng matagal nang isinisiwalat ni Congressman Chanco at Mayor Magalong kung sino ang ulo sa paglilimas sa kaban ng bayan na ating naririnig na rin. 13,803,693 with Congressman Saldico as proponent. For the record, ang binabanggit po natin, Representative Eli Saldico, siya po yung chairman ng House Appropriations Committee. Wala kaduda-duda yan. Ito nga, hirap na hirap silang banggitin pa yung isa sa mga mastermind nila, si Saldico, hirap na hirap pa silang banggitin. Tatanong natin. Diba? At the time nagsalita ba si Mayor Magalong, kailan ba to? Kompleto na ba yung ebidensya niya kay Saldico? Well, anyway, sasampahan na yan, makaka-clear. Diba? At the time ba na nagsalita si Mayor Magalong at meron na siyang ebidensya? Mas mataas sa kanya? Hindi naman gagalaw yun kung walang siyempre hindi naman gagalaw yun kung walang pahintulot yung mas mataas sa kanya. Ayan. Diba? Presumption na naman. Hindi pwede. Although tayo sinasabi ko mga clear, di ba? Siyempre, yung mga bossing hindi naman niyang kikilos ng hindi alam. Yung mga bata hindi naman kikilos ng hindi alam ng boss. Pero, sabi ko nga, di ba nakakat yung ebidensya, yung chain of custody ng ebidensya, napuputol. So, kailangan mo, hindi puro haka-haka. At sinabi ko naman yan di ba? Kahit lahat tayo yan na inisip. Pero hindi yan pwede sa korte. Imposible, hindi niya alam. Imposible yan. Hindi naman kikilos siyang kung di alam ng taas Katulad na sinasabi ni Mayor Magalong, pero hindi doon nagtatapos Diba? Hindi doon nagtatapos. Criminal case pa nag-uusapan natin dito. Diba? Criminal case pa nag-uusapan natin dito. Hindi puro panchismis lang. Diba? Dapat hindi pang sound bites. Dapat may resibo. Hindi resibo, mismo Sabi ko nga yung isang witness na nagsalita against yata kay Joseph Estrada, Jinggoy. Siya nasa nagsabi na nagbinigay niya. Na-dismiss pa Diba? Ginoong Pangulo, pahintulutan niyo po ako magkwento ng konti upang patotohanan ang mga salitang ito. Taong 2023 nung tinalaga si Ginoong Kiko Laurel bilang kalihim ng Kagawaran ng Agrikultura. Bilang suporta sa kanyang mandato, tinanong ko noon ang isang simpleng katanungan sa budget process natin. Bakit mas malaki ang pondo ng flood control kesa sa agrikultura? Why is it that the budget for flood control is bigger than the budget of the Department of Agriculture or the agriculture sector as a whole? The fifth biggest allocation, not even a department, is flood control. And allocating a measly 31 billion for irrigation, for rice. Why? Pagkatapos po noon, tinulungan ko siyang bawasan ng flood control budget at idagdag sa 2024 budget ng Department of Agriculture. Aniya, tumawag daw sa kanya si Congressman Saldico dahil pinapatanong daw ni Speaker Romualdez, bakit binawasan ang pondo ng flood control? Ngunit wala nang nagawa si Congressman ko dahil sinabi niyang pasayan ng Pangulo. Nung termino ko rin po bilang Pangulo ng Senado, maraming beses po akong tinanong ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa panukalang budget para sa 2025. Sinabi ko po sa kanya ang buo at tapat na katotohanan para malaman po niya ang tunay na larawan at sitwasyon ng pambansang budget para sa taong yon. Ito marahil, Ginoong Pangulo, minamahal kong kasamahan. Ang isa sa mga dahilan kung bakit pinag-utos ng Pangulo ang pag-veto at pag-for late release sa FLR at pag-hold ng malaking bahagi ng budget nila. Yan, makaka-clear Kita nyo na. Si Senator Chispa nagsasabi na walang alam si Pangulo sa mga pinagagawa. Kung sino man sa kanila. Ayokong mag-name names kasi wala naman tayong personal na alam doon. Pero sasabi ni Senator Chis, walang alam ang Pangulo. Kaya nga daw, sabi niya, kaya nga daw siguro binito, ganyan. So, anong karapatan ng mga DDS na isampal kay Pangulong Marcos Jr. ang mga korupsyon na mga naiimbestigahan ngayon? Sa kanya pinupuntos, Pangulo nga nagpapaimbestiga Diba? Mismo si Senator Chis, Kaya nga daw siguro binito at at the same time, after mabito, ilang buwan na makaraan, diba? Pinaimbestigahan. Tapos sasabihin ng VP, walang ginagawa. Aba, kung ikukumpara naman natin sa nakaraan, anong ginawa nung nakaraan
kahit meron ng ghost projects. Wala, di ba? Walang itong klaseng investigasyon na ginawa. Marahil, isa rin ito sa mga dahilan kung bakit ninais ng Pangulo na matanggal si Congressman Zaldico bilang chairman ng House Committee on Appropriations dahil sa mga inilahad ko at marahil na-discover din ng Pangulo kaugnay sa 2025 budget. Hindi malayo, Ginoong Pangulo, na naganap din ang mga ito noong 2023, 2024 at mga nauna pang budget. Ha? Ba't hindi mo alam? Pag hindi SP, hindi nyo ba nang-aral? Mahirap po, siguro nga, mga Chris, sobrang dami niyan. Mahirap daw hanapin kung saan yung mga insertions basta-basta. Kaya nga dito, hindi agad nila nakita yung 600 million, di ba? Until nakita lang sa unprogrammed. Kung saan napakaraming ghost at substandard projects ayon kay Secretary Vince Dizon at ayon mismo sa talumpati ng ating kasamahan na si Senator Ping Lacson. Ngunit marahil ay walang naglakas loob na sabihin ng katotohanan kay Pangulong Marcos o magsumbong sa kanya kaugnay sa ilang mga bagay na ito bago ako. Nais ko din pong kumpirmahin ang sinabi ni Congressman Toby Chanco na ang pag-file ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ginamit na paraan ni Speaker Romualdez para mag-release ng pondo nila na naka-FLR or for late release bago mag-eleksyon. Maski na alam po niya na hindi po ito kayang talakayin ng Senado hanggang sa Hunyo pa mula nung simula. Ang clear, doon sa parte na yon. Talagang hindi ba talaga kayang talakayan hanggang June? Nakapag-hearing nga si Amy Marcos, mga ka-clear eh. Diba? Nakapag-hearing nga si Amy Marcos eh. During the campaign pa. Kung nasimulan niya ng February, March, April, may magagawa na kayo eh. Diba? May magagawa na kayo. Diba? Hindi nyo lang talaga pinaspasan. Kasi, hindi kayo excited. Hindi kayo excited na sa impeachment. Pabanjing-banjing, relax, iba nangangampanya. Si Senator Amy, nakailang hearing pa eh. Nakapagpatawag po eh. Medyo hindi ako, sa'yo doon Hindi ako masyado maniniwala sa'yo doon, Senator Cheese. Ginamit ni Martin Romualdez ang FLR ng pangalan ng Pangulong Marcos upang itulak ang kanilang unconstitutional na impeachment complaint. Sabi nila, pumirma kayo dahil kung hindi lalabas ang pondo nyo na naka-FLR bago mag-eleksyon. Subalit, Ginoong Pangulo, hindi ito umubra. Hindi ito umubra dahil tinanggihan ito ni PBBM. Sinabi niyang walang ganyang uri ng usapan at sinabi niyang hindi niya gagawin yon. Kaya hanggang ngayon, nananatili pa rin for late release ang mga questionableng pondo nila. And that is why, Mr. President, distinguished... Yeah, yun ang maganda kay Pangulo, di ba? Si Senator Cheese na yan, mga ka-clear. Maliwanag yan, kahit sinasabi niyong DDS yan. Kahit sinasabi niyong makasara yan. Alam niyo ng katotohanan, hindi ito ginusto ng Pangulong Marcos Jr. Very clear. Baka sa susunod, may mga DDS na naman, iba na naman ang kwento. Ibahin na naman ang kwento na ibahin ang katotohanan. Iba to na naman kay Pangulo. Itong korupsyon na to, na siya mismo ay inayawan niya at nilabanan niya. Mga clear. Si Senator Chis Escudero, nagsabi, colleagues, at the height of the impeachment controversy and amidst the passion of some sectors to remove the Vice President at all costs, I urged prudence and level-headedness because I knew that greed and not accountability was the reason behind it. In the end, Mr. President, the Supreme Court vindicated... Wait. Is it because, ito lang mga kaklira, is it because naisip mo, nagkabayaran, kaya hindi mo binilisan? Hindi lang naman sila, sila Romualdez na nag-file Baka nakakalimutan ni Senator Cheese, nandiyan yung grupo ni Leila de Lima, nandiyan yung grupo nila Franz Castro, nandiyan yung grupo nila Kiko D. Nag-file ba sila dahil binayaran sila ni Senator, Representative, nakalimutan ko pa nga, Romualdez. Na Representative Romualdez? May mga tao naman din talagang gusto na mag-file ng impeachment complaint, di ba? Naku, Cheese, mismo si Ping Lacson nagsabi, ang laki ng insert ng budget ng 19 Congress sa Senado. Tama. The Supreme Court vindicated us by... I-clarify natin yan. Sinabi naman ni Senator Tito, kung di ako nagkakamali, hindi naman lahat ng insertion bad. Diba? Hindi naman natin insertion bad. Kung may insertion at naging maganda yung project, no problem. No problem. Diba? At ayon sa specs, ayon sa amount, mukhang siguro kung nakapagnakaw ng 5 million, di mahalata kasi maganda yung proyekto, pero mali pa rin yun, di ba? Pero ibig sabihin,
may makikitang proyekto. Kung maganda, kahit tag-insert yan, gusto ko ganito, ganito, ganito. Although hindi yan ang trabaho ng mambabatas, di ba? Magpagawa ng kung ano-ano. Pero kung may nakita kasi na produkto at nakakatulong naman talaga sa tao, tingin ko, hindi magiging problema. Diba? Saying among others, quote, there is a right way to do the right thing at the right time. This is what the rule of just law means. Close quotations. Ginong Pangulo, sinisi po sa akin ni Speaker Romualdez ang pagkakatanggal kay Congressman Zaldico. Sinisi po niya sa akin ang pag-FLR or for late release ng kanilang mga proyekto. Sinisi po niya sa akin ang pagkakadismiss ng impeachment complaint laban kay VP Sara na nakikita niyang makakatunggali niya sa susunod na halalan. Tatakbo ba talaga to? Talagang, so alam talaga ni Cheese. Natatakbo si... Uy. Cheese Escudero. Cheese, ha? Parang meron ka ng... Di ba? So in other words, between Sara and Zaldi, between Sara and Romualdez, alam mo na kung saan siya. Parang ganun lang, ha? Kaya ba niya hindi pinayagan yung impeachment? I-connect lang natin yung mga sinasabi niya, mga kaklira. Kasi, February ito. May time. Kung gusto niya simulan, pwede naman, di ba? Pero hindi. Nagkataon, nandiyan yung Supreme Court. Wala tayong problema. Nandiyan yung Supreme Court, eh. Tapos ngayon, ayaw niya kasi it is because of greed. May mga taong gusto rin file ng impeachment complaint. Di lang naman yung grupo nila Representative Romualdez. Tapos ngayon, nagagalit ka because kinakalaban ni Zaldico si Sara dahil makakatunggali sa pagka-presidente. So, yun ba yung, naisip ko tuloy, yun ba yung dahilan kaya mo pinigil? Di ba? Dahil ayaw mo kay Romualdez at okay kayo ni Sara. Tanong lang mga klira, baka ano lang yung yung aking imahinasyon. Ha? Pero parang lumalabas sa bibig ipagpaumanhin, Senator Chisa, kung nagkakamali ako ng interpretasyon. Sinisi din niya po sa akin ang pagkakasira ng kanilang maitim na balakin sa 2025 budget na nagawa nila ng walang balakid na mga nagdaang taon. Ginong Pangulo, naging tapat ako at ginawa ko lamang ang aking tungkulin kung ano ang tingin kong tama at nararapat para sa bansa at sa sambayanan. Subalit, sa kabila po nito, nagsimula na ang lahat ng bira, paninira at kaso laban sa akin at sa Senado. At ang nasa likod ng lahat ng ito, walang iba kung hindi si Martin Romualdez. Paano niya kaya mapapatunayan na ito si Bernardo? Sa akin lang mga kakli. Ito sa akin na. Okay. Yan na ikaw. Dapat siguro patunayan mo na lang na sinungaling si Bernardo. Diba? Idiretso mo na. Huwag na natin paikutin. Sige, gawa. Isang kwento lang. Gawa ito ni Martin kasi sa akin. Pero ito yung totoo. Yan si Bernardo, ganyan. Dapat tingnan natin kung magkaroon ba dito ng usapin tungkol kay Bernardo? Ika nga ni Mayor Magalong na ngayon lamang nakita ko sinisiraan na rin ngayon. Bakit ko ba nilabanan at binisto sila Speaker Romualdez mula noon hanggang ngayon? Kung kasabwat at kasapakat lang din nila ako, hindi ko po gagawin yun. Uy, teka lang mga kaklir, ha? Nakita mo yan? Nakita mo ba yan? Yan. Saan ba yun? Ay, sorry. Wala na ang lahat ng bira, paninira at kaso laban sa akin at sa Senado. Mula noon hanggang ngayon, kung kasabwat at kasapakat lang din nila ako, hindi ko po gagawin yun. Ito mga kaklir, yung tennis court. Siyempre, ito ba, kung tatanungin ng media, bagong-bago itong tennis court at ganyan na, paninira ba to? Paninira ba to kay Mayor Magalong? Senator Cheese? May mga investigative journalist pinakita to. Tapos yung mga may naglaro dyan, hindi nakakalaro. Kasi uka-uka na to. So, ibig sabihin, pag uka-uka ang tinrabaho, pero kinilir to ni Mayor Magalong sa isang interview, maayos daw ang transaction with Diskaya. Pero kung ganito ba to, hindi ba dapat imbestigahan to? Not him. Padalong natin yung proyekto. Hindi ba dapat imbestigahan to kung substandard? So, kung iimbestigahan to na substandard, paninira na ba to kay Mayor Magalong? Tanong lang, di ba? So, dapat hindi na ito imbestigahan kasi pag inimbestigahan to, Senator Cheese, sinisira na nila si Mayor Magalong. So, dapat lahat na nasa Baguio, kahit may substandard, halimbawa may substandard, dapat huwag na imbestigahan. Kasi otherwise, lalabas na paninira at pamumulitika kay Mayor Magalong. Ganun ba yun? Makikita-kita naman yung uka Di ba?
ng tennis court. Ang nasabing gusali, simulang pinatayawalong tahanin noong October taong 2022. At ang kontraktor, ang St. Gerard Construction at mga lahat ng mga diskaya na nasangkot ngayon sa mga magandang flood control projects. Dahil dito, pumenasyon ng ilan ang pagiging special advisor ni Mayor Benjamin Magalong sa ICI. Lalabanan ko ba yung ang lalakas na yan, sila Speaker? Lalabanan ko ba yung mga mayayaman na yan? Kung ako'y bulok, I fought for what is right. Okay lang naman, hindi ka naman bulok, sabi mo. Ang tanong naman dito mga Claire, hindi naman siya. Itong project, ang tinatanong, ito yung inuungkat. Kasi may project eh. Diba? Kung walang project, wala naman maungkat. May project. At sila na, bagong-bago. Sabi na, natapos ng 2022. Eh ano pala ngayon, 2025. Diba? Yun lang naman yung tanong. Hindi naman siguro yung paninira. So, kaya nga itong tanong. Nasa ICI ka, may ganyang project, mga Claire, ito, nag-ano na tayo, analyze na tayo. So, dapat, hindi ka na maimbestigahan. Kasi kung maimbestigahan ka, sinisira ka na. Kasi, nag-iimbestiga ka. At tinuturo mo sila Martin Romualdez. O, kung tutusin nga, ito nga tuloy ang sabi nung iba, nung umpisa pa lang, si Mike sabi, sa saldi ko yata yun, mga Claire. Parang hindi dapat si Mayor Magalong kasi may prejudgment na siya. Yun yung sabi, right? Yan, katulad nila Romualdez and everybody, sino-sino pa ba? Binanggit niya, Romualdez, Saldico. So, may judgment ka na. Instead na dapat ay neutral. Diba? Ano nga ba ang ginawa nila sa akin? Una, hinalungkat ang issue ng campaign contribution na tinanggap ko mula sa isang individual na may-ari ng kumpanyang nakakuha ng kontrata sa gobyerno. Inipit niya. Well, wala talaga eh. Pati nga ang Unity may binabanggit eh. Di hayaan lang natin mag-imbestiga yun mga. Di ba? Hayaan natin mag-imbestiga yun. Nandun eh. Kung nag-contribute talaga eh. Oh. Budget ng COMELEC sa Kamara dahil dito at binusisi ang di umano kaso kong ito. Subalit, Ginoong Pangulo, tulad ng sinabi ko sa simula ng aking talumpati, kapag ka nagturo ka ng daliri kanino man, may 3 daliring nakaturo pabalik palagi sa'yo. Anong nangyari? Hindi ba't biglang may lumabas na ulat ng PCIJ na ang dami naman palang opisyal, hindi lang senador, mas mataas pa ang tumanggap din ng ganung uri ng kontribusyon noong 2022 elections? Ang tanong ko ay simple. Kung legal at walang mali sa ginawa nila, edi dapat legal din at tama ang ginawa ko. Pero, hindi naman, mga Claire. Iimbestigahan pa lang naman. Hindi naman sinabing mali ka na. Di ba? Wag masyadong excited sa judgment. Wala pang judgment. Wala pang judgment about that. Diba? Oh, inamin mo naman agad na nagbigay sa'yo ng contribution. Imbestigahan lang yan. Walang mali. Kung may mali. Diba? Pero bakit ako lang ang iniimbestigahan tungkol dito? Higit pa doon, Ginoong Pangulo. Hindi ba tayo kay Mayor Magalong merong 67 na miyembro ng Kamara na contractor? Yan, napangalanan na ba yan? Ay mga miyembro ng Kamara na may construction firm na nakakuha ng kontrata sa gobyerno. Kung bawal talaga ito, ibig sabihin ba niyan? Bawal na nilang gastusin ang sarili nilang pera para sa kanilang sariling kandidatura? Bakit hindi din binubusisi yun? Bakit hindi inaalam yun? Ako lang. Sino ba? Binanggit na ba ni Mayor Magalong? Yung 67 congressmen na yon? May nakita na ba kayo inilabas na Kumi? Parang wala pa ako nakita. Wala ako nakita. Ito ba'y hamon kay Mayor Magalong ni Senator Chis na ilabas mo na yung 67? Talaga? Pangalawa, inintriga ni Martin Romualdez ang dating liderato ng Senado dahil sa pagkakaupo at pagdinig ni Senator Marcoleta sa Blue Ribbon Committee dahil marahil sa pananaw niya ay hindi siya safe kay Marcoleta. Ngunit, Ginoong Pangulo, sa hindi niya inaasahang pagkakataon, nung araw ding yun, nagsalita ang mga diskaya, pinangalanan ng 17 congressman na kasosyo niya, kabilang ang pagbanggit na naman ng pangalan ni Martin Romualdez. Karamihan sa mga kawani ng DPWS na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Saldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Wait.